wajib maniwala agad. Annahu, nakatotohanan siya na khabar wahid, law kana yujibul ilma, kung sakali na iobliga niya ang yakin, ang sigurado, yan wajib paniwala, na wala waqa'al ilmu bi khabari kulli mukhbir, na tiyak na mangyayari ang ang panigurado, ang yakin, yani mangyayari yung paniniwala bi khabari, sa balita o kaya kwento, kulli mukhbirin, bawat nagkukwento. Mutugit dari lumama sa hindi lahat ng sasabihin ng tao na obligado kang maniwala. No, sino yung mukhbir? Mimman yadda'i an-nubuwata, no, mula sa mga tao na yadda'i, kina-claim nila an-nubuwata o ng pagkanabi. Kina-claim nila ang pagkanabi. Kina-claim nila ang kanyang pagkanabi. Ayaw nito. Kung talagang sabi niya na kailangan na agad na maniwala, ariyo, tiyak na dapat paniwalaan din yung salita ng mga kina-claim nila na sila daw ay nabi. Aw ma'alan ala ghairihi, no, atap doon sa bikhabar, yani dawaqa al-ilm, no, tiyak na mangyayari ang sigurado, yani tiyak na mangyayari ang paniniwala, ma'alan, bilang ma'al, bilang kumbaga na marjik, babalikan, no, ala ghairihi, sa iba sa kanya, ghairi khabar wahid. Ngayon ang tinatalakay natin ay yung hadis ahad, wajib pa maniwala o kaya hindi wajib maniwala. Sabi natin hindi wajib maniwala. Ariyo, kasi kung talagang wajib maniwala, dapat lahat ng salita ng mga kinaklaim nilang sarili nila na nabi na dapat paniwalaan. O di kaya, ariyo, dapat din na mangyayari yung paniniwala bilang maalan, bilang babalikan ala ghairihi, sa iba sa khabar wahid, yung iba sa khabar wahid. Walamma lam yaqa al-ilmu bidhalik, at noong hindi yaqa, naganap, al-ilmu, ang pagkasigurado, yani ang paniniwala, bidhalika, sa nabanggit natin, bidhalika ay bi khabari kulli mukhbirin, no? Bidhalika ay bi khabari kulli mukhbir, na dalla, na nagsaad siya na khabar kulli mukhbir, ala annahu, sa katotohanan siya na khabar ahad, na la yujibul ilm, hindi nagsasaad ng pagiging yakin o kaya pagiging sigurado. So hindi kailangan maniwala. Hindi wajib, hindi obligado sa tao na maniwala. So bakit kaya amal natin? Ariyo, inoobliga niya mag-amal kasi yun ang zahir. Iti zahir. Yun ang zahir. Na ba yun ang nas, ayun ang zahir? Magkaiba yung nas at saka zahir. Kasi kapag nagtaarod yung nas at saka zahir, naunahin natin yung nas. Kasi mas mabigat yung nas. Ayaw nito. Wa ammad dalilu ala anna al-aqla la yamna'u min at-ta'abbud bihi. At patungkol naman sa dalil ala sa anna al-aqla, na yung isip, na la yamna'u, na hindi mapipigilan niya na akal, isip, min at-ta'abbud bihi, na ipang-ibadat bihi bi khabar wahid. Bakit di niya kayang pigilan? Kumbaga na wala namang pumipigil sa isipan. Halimbawa sa atin, pwede ba akong maligo ng ulan? Ano yung isip-isip mo? Wala namang hadlang. Kahit sa isipan lang na wala namang hadlang na maliligo ka ng ulan. So pwede. Kaya dito, pwede maligo ng ulan. Nakatulad din dito. Yung isipan ay hindi naman niya pinipigilan. Wala namang may sasagi sa isip natin na mapipigilan niya tayo ipang-amal yung hadis ahad. Sanang dalil na huwa siya na at dalil annahu, katotohanan, al
hala wa sya'an idza jazat ta'abbudu kung pwede at ta'abbudu na ipang-amal bi khabaril mufti ang salita ng mufti. Lagi tanong ba, humingi tayo ng patwa sa isang ulama o pa, isang mufti o pa. Tapos pinang-amal natin. Hindi kung pwede natin ipang-amal, yan ayun pa kaya yung hadis ahad ang hindi natin pwede ipang-amal. Yan ito. Wa syahadati syahidi at yung pagsasaksi ng saksi. Sasagawa natin. Yung isang saksi nakita niya, yung isang tao nakita niya yung buwan o pa. I-amal natin yung kanyang ginawa. Walam yamna al-aqlu minhu. Walhal, hindi naman yamna, hindi humadlang, hindi pumigil al-aqlu ang pag-iisip minhu minat ta'abud. Kung ganun jaza, pwede siya na at-ta'abud bi khabaril mukhbiri. No. Bi khabari al-mukhbiri sa salita ng mukhbir. Ito mukhbir dito nag-iipag minute ay khabarul wahid. Pwede. Kung pwede natin i-amal yung sinabi sa atin ng alim. Punta tayo doon, tinanong natin yung isang mufti. Ano ang hukom nito? Sabi niya sunnah. Tapos na pinang-amal mo. Wala man eh. Walang adlang, walang pipigil sa atin na pwede natin ipang-amal. Kaya alam, yung bab ng paniniwala na hindi obligado sa atin na maniwala. Yan dito. Wa amma dalilu ala wujubil amal bihi min jihati syar'i. No, at patungkol naman ang dalil na wajib ipang-amal bihi bi khabaril wahid. Min jihati syar'i sa panig ng jihad syar'i. Kasi kanina min jihatil aql. Yung una na yung jihatil aql. Wala namang hadlang para ipang kung ano pa sa isipan. Ngayon sa panig naman ng syara. Na ito'y pinapalakas na yung kanyang qaul. Yung salita niya. Wajib i-amal galing sa panig ng syara ng agama na anna sahabat radiyallahu anhum na katotohanan ang mga sahaba radiyallahu anhum na raja'at bumalik siya ng mga sahaba ilayha sa kanya. Ilayha ay ila akhbaril ahad, sa mga khabar ahad, bumalik sila doon. Fil ahkami, sa mga hukum ahkam. Yung mga sahabat na ginamit nila yung mga hadis na nabi. Sana ng halimbawa, faraja'a Umaru, na bumalik ang Umar ila hadis si Haml ibn Malik, sa hadis ni ibn Malik radiyallahu anhuma fi diyatil janini, sa mas'ala diyat ng al-janin, diyat ng batang nalaglago pa ba al-janin na yung sanggol sa tiyan, yung patasan sa loob ng tiyan, janino po, diyat ng embryo at nag-English. Waqala, at sinabi pa niya na Umar, laulam nasma hada, kung hindi marinig namin ang itong hadis ni Haml bin Malik, na laqaday na bi ghayrihi, tiyak na kami ay upaman na kami ay mag-decide, sabi ng Umar, bi ghayrihi ay bi ghayri hada, ng iba dito. Kaya lang narinig namin, na yun ang kinuha namin. Bakit? Kasi nga, yan ay tinatawag na upaman na yan ay tinatawag na hadis, salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hariyo. Wa raja'a Usmanu karramallahu wajhahu fis sukna. At bumalik ang Usman radiyallahu anhu fis sukna. Fis sukna ay fi zawjatil mutawaffa anha zawjuha, doon sa asawa na palo, pisok na sa bahay ng palo, sa tirahan pa man ng palo. Bumalik ila hadis si Furai'at binti Malikin, sa hadis ni Furai'ah binti Malikin radiyallahu anha. Bumalik siya dito. Nandito sa baba yung kwento niya na ikaw nang bumasa. So ganun din. Wa kana Aliyun karramallahu wajhahu, at ang kalagayan ng Ali radiyallahu anhu na yarji'u ila akhbaril ahad.
Ariyo, ganoon din na ang ugali ng Ali na bumabalik siya sa mga hadis-hadis ahad. Wayastadhiru. At hinihiling lumantad, hinihiling na ipalantad niya na Ali fiha fi akhbaril ahad bil yamini sa pamamagitan ng sumpa. So, pinapasumpa niya yung nagriwayat o kaya nagkwento ganyan. Narinig mo yan sa Nabi. Ibit-ibit. Hariyo. Waqala at sinabi pa niya na Ali, idha haddathani ahadun, kapag kinwentuhan ako ng kahit sino man, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, galing sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ahlaftuhu, pinapasumpa ko siya. Ayun ang sabi ng Ali. Faidha halafa, na kapag sumumpa na siya, pag sumumpa na siya yung isang tao, para sa akin, nasaddaqtuhu, na pinaniniwalaan ko siya, illa Abu Bakr, maliban kay Abu Bakar, kasi hindi ko na pinapasumpa ay pala uhalipuhu, maliban sa Abu Bakar, kasi hindi ko na siya pinapasumpa. Wahaddasani Abu Bakrin wa sadaqa Abu Bakar. Nagkwento sa akin ng Abu Bakar at totoo ang salita ng Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Totoo. Sigurado ako, sabi ng Ali. Ganun din. Ang sa Abu Bakar na isang tao lang din. Paano agad ka man ang maniniwala sa salita niya? Hindi agad na maniniwala. Pero nung sinabi niya, nag-obliga na yun na isagawa. Itima na yun ang dalil na wajib mag-amal. Marami pa. Bilasan niya ayat ko sahabat. Waraja'a Ibn Umar. At bumalik din ang Ibn Umar radiyallahu anhu ila khabari Rafi ibn Khadij, sa hadis ni Rafi bin Khadij radiyallahu anhuma. Meron din na fil mukhabarati, sa mas'ala mukhabara. Mukhabara, alam na natin yan na. Mukhabara, muzara'a, muhaqala, muzabana, siya ng jambab ng muamalat. Waraja'atis sahabatu, at bumalik din ang mga sahaba ila hadisi Aisha radhiyallahu anha, sa hadis ng Aisha radhiyallahu anha, fil tiqa'il khitanain, sa pagtatagpo ng dalawang khitan. Kasi yung hadis na alma'u min alma, maraming nakarinig doon. Pero tinanggap nila yung hadis ng Aisha radhiyallahu anha. Tinangaman nila. Kung ganun na padalla ala wujubil amal, na nagsaad siya na ruju'us sahaba ala wujubil amali, na wajib ipang amal. Wujubul amal ay bi khabaril wahidi, sa khabar al-wahid. Kasi dalil na as well as siya naman ay siya ay nasa kumpletong sanad. May mga hindi siya nasa kumpletong sanad, na ibang masala na naman yan. Na ibang masala. Yawan ito. Faslun wala farqa bayna an yarwiyahu wahidun wa aw isnani. Sabi dito ni Musannif rahmatullah alayh, walang pagkakaiba ay fi wujubil amal o kaya fi qapuril khabar al-wahid. Dito sa baba sabi niya number 4 ay fi qabuli khabaril wahid wa wujubil amal bihi. Walang pagkakaiba bayna an yarwiyahu, sa pagitan na ang nagriwayat sa kanya na khabar wahid na wahidun isang tao lang, aw isnani o kaya dalawang tao. Kung titingnan natin sa istilah ng mga muhaddisin, na yung isa lang ang nagriwayat na ipagturo na hadis gharib. Kung dalawa ang nagriwayat na ipagturo na hadis aziz. Pag tatlo, na yun ang tinatawag hadis masyhur. So para bang sinasabi dito na mayroong khilaf ang mga ulama. Mayroong khilaf ang mga ulama na sinasabi niya na kumbaga na ang isa lang o kaya dalawa, hindi yun sapat. Hindi yun sapat. Tulad ng mga Mu'tazila. Waqala Abu Ali al-Jubba'i, sinabi ni Abu Ali al-Jubba'i, la yuqbalu, hindi matatanggap siya ng wahid hatta yarwiyahu isnani, hanggang sa iriwayat siya na khabar wahid, isnani ng dalawang tao, an isnaini, galing din sa dalawa. Ini hadis aziz.
Azizu marwi ithnaini aw thalatha. Syuru marwi fawqa masalatha. Aziz, hadis aziz, ang rawinya dapat dalawa. Kung halimbawa yung isang hadis no, na nanggaling sa dalawang sahaba, tapos nanggaling din sa dalawang tabiin, tapos nanggaling din sa dalawang tabiin. Minimum mo ito ba? Magiti hadis sa aziz. Yung kanina, ayun ang pananaw ni Abu Ali al-Jubai na Mu'tazili. Wahada khata'un ay wahada al-qawl, itong ganitong salita ng mali. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na khabarul wahid, yung hadis ahad na ikhbarun an hukmin syar'iyyin. Pagsasabi an hukmin syar'i tungkol sa hukum ng syara. Tungkol sa hukum ng syara. Kung ganun, fajaza qabuluhu, na pwedeng tanggapin siya. Siya ba na khabar wahid? Min wahidin ay min rawin wahidin, mula sa isang rawi, kalfutya, ay kiyasan alal futya. Yung takap na kap na litanzir. Kap litanzir, makna kiyas. Kiyasa rin na. At isa sa katawalim na niyang ipta ni Pinay, kapag yung isang tao, isang alim magsabi sa'yo, wajib mo nang sundin. Hariyo, wajib mo nang sundin. Faslun wa yajibul amal bihi, at wajib ipang amal bihi bi khabaril wahid fi ma ta'ummu bihi al balwa. Wajib daw iamal ang hadis ahad fi ma, yani sa mga mas'ala ta'ummu, na naging umum bihi sa kanya na ma al balwa, ang balwa. Yung balwa pa man ang problema, umum sa kanya ang problema, laganap ang problema. Ito naman na umumul balwa. Halimbawa pa man itong moske natin na napakalaki, tulad sa Saudi, na dami-daming mga kalapati, mga ibon, na sa tuwing buwan na di ka iwasan na. Haliw, nakakapakaw ba man ang tain ng kalapati ba? Ang dami ba? Sa tuwing papasok ka ng masjid, meron tayong mga maanuan na mga masjid katulad sa Masjidil Haram, yada dami lang mga patik, napakaraming kalapati. Na sa mga ganyang sitwasyon na hindi mo maiiwasan yung tawag dito, dumi ng hayop ba, dumi ng ibon. Nagsambayan ka na. Pagkasalam mo, nakita mo yung paa mo na may tayo ng kalapati ba? Ano yung kailangan mo mag-iada o hindi mo kailangan mag-iada? Agit yung man ang umong balwa. Halimbawa pa ng umong balwa na yung tubig baha ba? Tubig baha. Kasi na yung tubig baha na kahit siya ka magpunta na pag bumaha talaga na lahat papasukin ng tubig. Na yung tubig baha na yun na may ihi doon, may tae doon. So, yung pagiging umubalwa niya ay maaf. Al-balwa idha ammamat khaffafat. Yung balwa na yan, kapag naging laganap na yan, nagumagaan yung kanyang hukom. Al-balwa idha ammamat khaffafat. Yan ko na ito. So yun, wajib i-amal sa mga masala balwa. Diba man ang balwa ba? Wa fi ma la ta'ummu, at ganoon din sa bagay na hindi umum siya na al-balwa. Yan na balwa-balwa na pagsubungan na naman mga pagsubok, balwa ba? Parehas. Parehas. Kung meron mang dumating na hadis ahad, halimbawa, patungkol sa mga balwa, nakita na yung pahapahaw pa ma. Ariyo, ipang-aamal natin. Ariyo. Wa qala ashabu Abi Hanifah rahimahullah, sinabi ng mga ashab ng Abu Hanifah rahimahullah, la yajuzul amalu bihi, hindi pwede ipang-amal bihi, bi khabaril wahid, fi ma ta'ummu bihil balwa, sa mga mas'ala
na ta'ummu na umum bihi sa kanya niya nama al-balwa ang pagsubok. Yung mga umong balwa pa, hindi ko pa kayo. Hindi pwede pang amal. Hindi pwede ipang amal. No, kasi ang paninindigan nila na kasi ang mga ganyan na mga bagay-bagay na sobrang dami ang pagtatanong dyan. No, sobrang dami ang pagtatanong. Ito pa kaya riyan, ito pa kaya riyan. Tulad ng halimbawa tubig pa, alam mo na may mga ihi-ihi na yung mga tao na talagang tatanungin nila yung isang aling patungkol dyan. So dahil doon sa sobrang kuwan na hindi natin gagamitin yung hadis na yung halimbawa lang merong hadis na nagsasabi na yung umumbalwaw ba. Halimbawa yung tubig baha. Pwede ka nang tumagpisaw sa tubig baha at magsambayan ka na hindi mo kailangan magbugas. Ibarat mo pa mga na hadis sa ganun. Kaya lang na hadis ahad yun ba? Hadis ahad. Sa madam na natin, no, na parehas kung umumbalwa o kaya hindi umumbalwa, pwede pang amal yung hadis ahad na. Patulad ng lumipas na mga halimbawa sa mga sahaba. Aliw, nakita niyo yung mga bagay, yun yung mga bagay-bagay na hindi umumbalwa, pero sa hanapin na hindi. Sa hanapin na hindi. Ay pag ilay na hanapin na yung adat. No, kasi yung al-ada, muhakkama. Tingnan nyo man dito sa number 1, sabi niya, no, la yajuz, hindi daw pwede pang amal. Bakit? Lian na mata'ammu bihil balwa, dahil yung umumbalwa na yan, na yakturus su'al-an. Sobrang daming katanungan anmo tungkol sa kanya na mata'ammu bihil al-balwa. No, fatuqta al-adatu. Na ang magde-decide ay yung adat binaklihi mutawatiran. Sa pagnakal niya na mata'ammu bihil balwa mutawatiran sa palagay ng mutawatir. Ibig sabihin na yung mga umumbalwa na yan ang maghahatol dyan na yung adat. Na ba ang magbibigay ng hukom na yung hadis? Hindi. Yun ang pananaw ng mga Hanafi. Yan manito. Wad dalilu ala fasadi dalika. At ang dalil ala fasad na sira, fasid, dalika ang paninindigan ng mga ashab ng Abu Hanifa na annahu nakatotohanan siya sa nakabarwahid na hukmun syar'iyyun. Annahu katotohanan siya nakabarwahid ay annahu annal mata'ummu bihil balwa. Katotohanan siya na mata'ummu bihil balwa na hukmun syar'i, hukum pang syaro niya na yasugo ay yajuzu na pwede fihi sa kanya na mata'ummu bihil balwa al-ijtihadu, pwede mag-ijtihad. Pwede mag-ijtihad. Fajaza isbatuhu bi khabaril wahidi. No, na pwede rin italaga siya na mata'ummu bihil balwa bi khabaril wahidi gamit ang hadis ahad. Bakit? Kiyasan. Bilang kiyas ala ma la ta'ummu bihi al balwa sa bagay na hindi umumbalwa. Hindi umumbalwa, hindi laganap ang problema. Ay kiyas doon sa hindi laganap ang problema. At kung pwede nga dito sa hindi laganap ang problema na how much more pa kaya dito sa o pa na laganap ang problema. Kiyas aulawi ba? Kiyas aulawi. Mas higit to ba? Kasi kung pwede dito sa pan na doon hindi pwede. Yaman ito. Faslun wa yuqbalu at matatanggap siya na khabar wahid in khalafal qiyasa. Kung tumaliwas siya na khabar wahid al qiyasa sa qiyas. Ibig sabihin na kung magbagaan ng hadis ahad at saka qiyas, saan ang kukunin natin?
saan ang kukunin natin? No, tatanggapin siya kung tumaliwas siya sa qiyas. Wa yuqaddamu alayhi, at uunahin siya na khabar wahid alayhi alal qiyas, ay indat ta'arudi, sa oras na magkaarud yung qiyas at saka yung khabar wahid. Wa qala ashabu Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sinabi ng mga ashab ng Maliki, idza qala fal qiyasan lam yuqbal, kapag naging khilaf siya na hadis ahad al qiyas sa qiyas na lam yuqbal, hindi matatanggap. Ginagtindigayaw mga Maliki. Bagamat para sa kanila na mas uunahin pa nila yung qiyas kaysa doon sa nakalagay sa hadis ahad. Kung sa atin, uunahin natin yung hadis ahad kasi yung hadis ahad upaman ng nakli, na yung qiyas na akli, nakli ay akli na dimbid. Idza ta'arad al-aqlu wan-naqlu uddima an-naqlu. Kapag nagbanggaan yung akal at saka nakal, uunahin yung nakal. Unahin. Sa kanila hindi, lam yuqbal, hindi matatanggap siya na khabar wahid. Wa qala ashabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu, sinabi pa ng mga ashab ng Abu Hanifah, idza khalafa al-qiyas, kapag sumuway siya na khabar wahid al-qiyas sa qiyas, wal usula at sa usul. Ito na usul, ayun yung mga dalil na usuli, tulad ng Quran, ng hadis, hadis na masyhur at hadis na mutawatir, at ganoon din yung ijma. Kapag sumuway doon yung hadis ahad, na lam yuqbal, hindi matatanggap siya na hadis ahad. Pero kung ang sinuway lang niya ay qiyas, o di kaya katulad niya na hadis ahad, na doon kailangan i-check, kailangan ng ijtihad, kailangan i-check. So, paano i-check? Sa pwedeng nasikh mansukh o di kaya ay tarjih. Wa dhakaru dhalika, at binanggit nila na binanggit nila na mga ashab ng Abu Hanifah dhalika, iyon, yung salita nila na yun. Saan ang salita nila? Idza khalafa al-qiyas awil usul. Yung salita nila yun. Binanggit nila yun fi khabar tablisi wal qur'ati wal musarrati, sa mas'ala hadis ng tablis. Hadis ng tablis, nag-iis hadis ng muflis. Yung muflis na yun kung sa fikti na doon natin matatagpuan doon sa al-mahjur alayhi bisabihin. Ito yung tao na mahjur alayhi bisabihin. Kumbaga na ito yung tao na kinontrol siya na dahil sa kamangmangan niya, katangahan niya, kabubuday niya, sa tablis. Merong hadis ng mas'ala ng tablis, mas'ala ng tinatawag na hadis tablis. Dito sa number 1 meron. Sabi niya dito sa number 1, wa huwa ma rawahu Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu bi ainihi karajulin aw insan, sino man ang abutan niya ang kayamanan niya, mismo yung kayamanan niya sa isang lalaki o kaya isang tao, pad ablasa na yung tao na yun na may bankrupt ba, na fahuwa ahakku bihi min ghairihi, na siya naman na ahakku ay mas karapat dapat bihi bimalihi min ghairihi kaysa sa iba sa kanya. Ay sawa'un ka na warisan o ghariman, parehas kung ang lagay niya naman na warisan, waris o ghariman, o di kaya ay pinagkakautangan. Wa bihadha qala jumhurul ulama. At dahil dito sa hadis na ito na nanindigan ang jumhur ng mga ulama. Wa khalafat al-Hanafiyatu, at tumaliwas ang mga Hanafiya, falam yaqbaluhu, na hindi nila tinanggap ang hadis na ito. Bakit? Kaunihi khabari ahad, dahil ang hadis na ito ay khabar ahad na mukhalifin na
na sumalungat lil aslil mutawatir al-qat'i sa asal na mutawatir na qat'i. Ano yung mutawatir na qat'i? Wa huwa qaulullahi ta'ala, yun ang salita ng Allah Ta'ala, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisara. Kung yung tao naghirap na, ito ay masala yung tao may utang siya, tapos medyo naghirap na siya, fanadhiratun ila maisaratin. No, nahihintayin. No, aabangan siya ila maisaratin hanggang sa siya ay maluwagan. Ito yung paninindigan ng mga hanapin. Sa atin natin, sa baptaplis, na kapag naabutan mo yung kayamanan mo, nandun sa taong na-bankrupt, pero ito yung baptaplis sa atin na kailangan i-declare mo na. Ariyo, kasi kung hindi i-declare na di ka kukumang mo, please. Yan na. Kailangan i-declare sa judge o kaya sa pamunuan yung pagiging muflis ng isang tao. Sa hanapin natin, pagbigyan mo muna hanggang sa ako. No, kung ganun sabi ng mga Hanafi, fastahaqqa al-ba'i'u an-nadrata ila al-maisara. Nakarapat dapat sa nagbenta an-nadrata ang magbigay ng panahon ilal maisara hanggang sa oras ng kaluwagan. Hanggang sa oras ng kaluwagan. At hindi siya pwedeng singilin, no, hanggang sa hindi siya naluluwagan. Hindi po ganyan. Ano ito? So yun ang pananaw ng mga Hanafi. Pangalawa na wal qur'ah, masalang qur'ah, masalang magbunot to ba ma? Tingnan natin sa number 2, sabi niya ay wakabarul qur'ati wa wa ma akhrajahu Dawud wa Irwan Imran bin Husayn min rajulan ataqasit ta'abudin inda mautihi. Itong si Imran bin Husayn nagpalaya ng 6 na alipin sa oras na siya ay mamamatay. Lam yakun lahu malun ghayruhum, walang pera, wala na siyang ibang kayamanan maliban doon sa mga alipin na yun. Papalagha dhalik an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at umabot ang kwento na yun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala lahu qawlan syadidan, tas nagsalita ang Nabi kay Imran bin Husayn ng matinding salita. Tumma da'ahum, tapos tinawag niya yung mga alipin na yun. Fa-ajazza'ahum thalathata ajza'in, tas hinati-hati sila ng Rasulullah ng 3 hati. Fa-aqra'a bainahum, tas na pinabunot sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqa ithnaini wa araqa arba'atan. No, at pinalaya ng Nabi ang 2 at naging alipin steady pa rin yung 4. Na painal Hanafiyya lam yaqbaluhu li kaunihi khabara ahad, na ang mga Hanafi na hindi nila tinanggap ang hadis nito dahil nga sa pagiging ahad, mukhalifin na khilaf siya no lil ijma'i, sa ijma' ng mga ulama. So yan na, wal musarra, isa pa na yung musarra. Musarra na ito yung hayop na ibinibenta na may tete o ba may gatas. Ariyo, ang ginagawa nila, na tinatalian nila yung dulo niya hanggang sa yung gatas na hindi papatak sa labas o pa. Na siyempre may ipon doon sa tete niya pa. Kapiliw ng butaw na malay gatas. Hindi na may lenga malay suso na malay gatas. Ariya siya. At malay suso na. Ariyo. Wad dalilu ala ashabi malikin, at ang dalil sa mga ashab ng mga maliki na annal khabara, na yung hadis na yadullu ala qasdi sahibi syar'i bi sarihi. Nagsaad siya na hadis ala qasdi, sa layunin sahibi syar'i, ng may-ari ng agama, bi sarihihi, sa prangka niya, bi sarihil khabar, sa prangka ng hadis, nawal qiyas, samantala ang qiyas. Pwede rin basahin na wal qiyas, nakaidanan. Wal qiyas, samantala ang qiyas na yadullu ala qasdihi, no, na nagsasaad siya ng qiyas ala qasdihi, sa layunin niya na sahibi syar' bil istidlali, sa pag-istidlal. Yung doon na isa na bisari, bitasri, ito naman ang istidlal, kinuha lang.
wasarih, samantala ang sarih na aqwa ay minal istidlal. Kasi prangka yun. Fayajibu an yakuna bitaqdimi aula. Na wajib na an yakuna na maging siya na khabar wahid na bitaqdimi ay aula bitaqdim na mas ipapahigit. Yang ito. Wa amma ashabu Abi Hanifah rahimahullah, at patungkol naman sa mga ashab ng Imam Abu Hanifah na fa'innahum, nakatotohanan sila ng mga ashab ng Abu Hanifah, in aradu bil usuli al qiyasa, kung ang layunin nila bil usul sa usul ay yung qiyas, ala ma sabata bil usul, qiyas ala sa bagay yani hukum na sabata na naitalaga siya naman bil usuli sa mga dalil usul min al Quran was sunnah al mutawatira wal ijma, inanima na usul no nafahu walladhi qalahu ashabu Malik, na yun sinabi ng ashab ng mga Maliki na waqad dalalna ala fasadihi, at kami sabi niya ay nagdalil na no ala fasadihi sa pagiging sira niya na kaul ng ashab Malik. Wa in aradu nafsal usul allati hiya al-kitab was sunnah wal ijma, no, na kung ang layunin nila ng mga ashab ng Hanafi, nafsal usul, yung mismong asal-asal ng syara, allati na siya yung kitab, sunnah at ijma, no, kung gano'n na pala sa ma'ahum fil masaili, na wala kasama nila ng mga ashab ng Hanafi bil masaili sa mga nabanggit na halimbawa na hadis, yung na-place, yung musarra na yung gano'n, allati raddu fiha, na rinad nila fiha sa kanya na masail khabar al-wahidi, ang khabar wahid, wala kitabun, wala silang dalil na galing sa Quran, wala sunnatun ay mutawatiratun, at wala ding hadis na mutawatir, wala ijma'un, at wala ding ijma' ang mga ulama, kung gano'n na fasaqata maqaluhu, na kung gano'n na bagsak ang sabi nila, bagsak ang sabi nila, ibig sabihin na walang papel yung sinabi. Wallahu a'lam. Wa bil qawli fil maqasid.